Help me po muna na i-like at saka i-share itong live natin, itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Marami pa rin dito ang hindi pa nakasubscribe sa Donmar TV. Mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV para updated kayo lagi sa ating mga balita. Okay? Absolutely naniniwala po ako na ito ay isang election issue. Isang malaking test po yan sa lahat ng kandidato sa aming mga paninindigan para sa bayan. Mainit pa rin ang usapin ng impeachment kay Vice President Sara Duterte matapos itong i-endorso ng Kamara sa Senado noong nakalipas na linggo. Sa gitna ng pag-uumpisa ng campaign rally ng national candidates para sa 2025 midterm elections, naniniwala ang ilang kongresistang mahalagang usapin ang impeachment para sa paparating na halalan. Ayon kay One Rider Partless Representative Rods Gutierrez, sa pamamagitan nito makikita ang paninindigan ng mga kandidato. At least ngayon, and magkakaroon tayo ng issue kung ano po ang tingin ng ating mga kandidato sa impeachment complaint. And mas makita po natin kung ano ang kanilang stand, ano po ang kanilang gagawin, ano po ang kanilang mga personal convictions. Para naman sa isang miyembro ng House leadership, dapat mapakinggan mula sa mga kandidato kung papaano nila mapapanagot ang mga opisyal ng gobyernong nakagawa ng pag-abuso sa kapangyarihan. Dapat nating tanungin ng ating mga ihinahalal kung papaano ba, kung dapat bang panugutin ng mga tao patungkol sa pagwawaldas ng pera ng bayan, patungkol sa hindi pagsunod sa saligang batas. Parehong endorser ng articles of impeachment sina Zamora at Gutierrez. Hindi naman mananawagan ng special session ang miyembro ng House Prosecution Panel na si Congressman Gutierrez para mas mapaaga ang impeachment trial. Giit na mga kongresista, iginagalang nila ang Senado at hindi nila ito pressure. I don't think the prosecution team will make any moves in that manner. Hindi po kami mananawagan. Kahit ang presidente sa isang press con, sinabi niya na he may call a special session, so we leave it to them na lang po on that decision. Kamakailan, ipinahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na posibleng sa July pa pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. maisagawa ang paglilitis. Samantala, ayon kay Gutierrez, mas magiging mainam kung dadalo ng personal sa impeachment trial si VP Duterte. Nauna nang binanggit ng pangalawang pangulo na hindi siya dadalo kung hindi naman kinakailangan. Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Definitely, it would be better if the subject of the impeachment were there. If she were to be presented as a witness also by their defense, then we would have the opportunity also to cross-examine po. No? Paninindigan ng mambabatas, may sapat silang ebidensya para ituloy ang impeachment trial kay VP Duterte. Ating pakikinggan ang ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. Pakinggan natin siya at ating suportahan. Purihin ang dakilang Ama, mga kapatid, mga sons and daughters sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan. Ako po ay narito ngayon para sa ating proclamation rally ngayong araw na ito, February 11. At ako ay nagpapasalamat na kayo ay nandito upang suportahan ang ating bagong misyon sa buhay na pinagkaloob ng ating dakilang Ama sa atin. So dito po sa NCR, nasa Inaris Gym tayo, Pasig City. Sa Luzon, sa Sindalan Gym, San Fernando, Pampanga, Barangay Columbus Gym, naman sa Kasiguran, Sorsogon. At sa Visayas, sa GNJ Basketball Court, Liloan, Cebu, Barangay Macabog Gym, Ormoc City, 3K Sports, Sincang, Bacolod City, at San Miguel Gym, Iloilo City. Sa Mindanao naman po, sa Barangay Lower Dicayas, Dipolog City, Barangay Santo Niño Gym, Coronadal City, Barangay Lapasan Gym, Cagayan de Oro City, at Capitol Gym sa Butuan City. Sa Davao City po, diyan sa Barangay Cogon Gym, Digos City, Toril Gym, Davao City, Barangay La Pilipina Gym,
Tagum City. Mahalaga po ang araw na ito pagkat ngayon ang opisyal na paglulunsad natin sa kandidatura ng inyong pastor. Marahil maraming nagtatanong sa inyo bakit humantong tayo sa ganitong panibagong misyon ng hinirang na anak. Alam ninyo, ang aking pong calling at ang lahat ng aking mga layunin at lahat ng mga kaganapan sa aking buhay, itong lahat ay may basbas at may kalooban ng dakilang Ama. Kaya ako po ay nagpapasalamat na ako'y naunawaan ninyo kahit na ang panahon natin ngayon ay glorification era. Ito ay kabahagi na ng glorification era na merong mga panibagong misyon na binibigay ang dakilang Ama sa akin na kung minsan ay hindi pa natin nauunawaan sa pasimula, ngunit ang direksyon ng aking buhay ay talagang papunta doon na kahit ako sa pasimula ay hindi ko nga alam. Ngunit ang sabi ng banal na aklat, the steps of righteous man are ordered by the Lord. So lahat ng ating mahakbangin, itong lahat ay may mga pagkakaloob ng Diyos na hinirang niya at kanya itong mga kalooban. Tulad nung ako ay nasa pasimula pa lang ng aking paglilingkod, ministry, ako'y nasa denominasyon. Alam ninyo kung saan ako nanggaling at naging matagumpay ako sa aking pagiging evangelist sa denominasyong yon hanggang sa ang lahat na yata ipagkakaloob na nila sa akin sapagkat naging matagumpay ako sa aking misyon sa pagiging ebanghelista ko sa mga panahong yon sa aking denominasyon. Hanggang humantong sa panahon na parang lahat ibibigay na nila sa aking kamay ang tugatog ng tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan noon, sa hindi inaasang pagkakataon ay kinuha ako ng dakilang Ama. Nagkaroon ng problema. At to make the story short, humantong nga ako sa kitbog na hindi ko inaasahan na kung ako lang ang masusunod, labag sa aking kalooban yon. Pero may kapangyarihang humahatak sa akin, papunta doon at pinili ko ang kanyang kalooban nung nalaman kong siya talaga ang may akda nito at siya ang may kalooban nito na sa loob ng 1 taon ay pinaunawa ng dakilang Ama sa akin. At sinunod ko ang kanyang dakilang kalooban sa 2 bundok sa 6 na taon. Ako po ay nagdusa. Ako ay dumaan sa mga kapagsubukang mabibigat. Mula sa buhay na may pribilehyo sa aking denominasyon, ay humantong ako sa buhay na parang kinawawa, parang pinarusahan o kaya inusig at itinakwil. Ngunit hindi ko alam na yung palang kapagsubukan na yon ay merong ibig sabihin sa aking buhay. Bakit ako in-isolate ng dakilang Ama? Sapagkat nung ako ay pumasa sa mga kapagsubukang yon na anumang gawin ng kaaway ng aking espiritu na walang iba kundi si Satanas, ay hindi natinag ang aking pangakong ako'y susunod sa kanyang dakilang kalooban, ipinagkaloob sa akin ang bansang kaharian. Sariling bansa niya na wala na po akong among tao, wala na akong leader na tao, kundi ang naging leader ko ay ang dakilang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. At nakita ninyo sa loob ng mga ilang dekada, ipinamahala sa akin ng dakilang Ama ang buong bansang kaharian hanggang sa ito'y lumaganap sa buong sanlibutan, naging matagumpay, naging malawakan, at nasakop natin ang buong sanlibutan at ang kanyang mga pangako ay naging may katuparan nang sinabi niyang gagawin kitang measurement o standard ng kaligtasan at kahatulan sa buong sanlibutan. Na pinadala niya ako
At ang mensahe ko nga, nakita niyo from A to Z of salvation, ay napasa inyo na mahirap talaga na ito'y may pahayag kung walang isang taong sumunod sa kanyang kalooban na hindi mababali ang kanyang pangakong susunod anuman ang kapagsubukan na ilalatag sa kanyang harapan. Ako po'y nagtagumpay sa bagay na yon. Nung tayo'y naging matagumpay na at nakita ko na exponentially pwede nang lumago ang bansang kaharian, isa na itong institusyon na kahit wala ako, kayo ay lalago sa inyong spiritual revolution, financial revolution at revolution of excellence na siyang kabahagihanan ng mga trabaho o ng mga gawain ng dakilang amang ipinadala niya sa atin dito sa lupa hanggang sa tayo ay naging matured. Hindi na mga bata sa pag-iisip, hindi na bata sa mga disposisyon at mga desisyon nating gagawin. Pwede na tayong pagkatiwalaan kahit wala na sa inyong kalagitnaan, personal ang hinirang na anak. Kaya nang nakita ng amayan, akala natin yun ang maging katapusan, glorification, hihintayin ko na lang ang glorification period na darating sa aking buhay. At habang wala pa yon, I will just enjoy the fruit of the labor of the ministry. At ang aking saganang akin, ako ay pupunta na lang sa mga dako na kung saan meron tayong mga lumalagong mga gawain habang ako ay naghihintay sa takdang panahon ng glorification. Hindi ko alam na merong ibang plano ang Ama, kaya nagkaroon na naman tayo ng hindi inaasahang problema. Hindi inaasahang problema, nagpasimula ito sa Hawaii noong 2018 hanggang sa kasalukuyan, nakita ko ang aking sarili sa isang kalalagyan na hindi ko inisip na ako ay makakapunta sa aking kinalalagyan sa ngayon. Ngunit sa aking kinalalagyan ngayon ay napagbulay-bulay ko na sinabi ng Ama sa akin, huwag ko nang alalahanin ang bansang kaharian sapagkat ito ay isa ng matibay na institusyon, isa ng matibay na kaharian ng Diyos na hindi na matitinag magpakailanman. Sa katuparan ng kanyang sinabing, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Sinabi niya yan na ay tatayo ko ang aking katawan, ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, na kahit pa ang mga pintuan ng Hades o impyerno ay hindi makatitinag sa kanya. Kaya nasubukan tayo sa 16-day siege at sa iba pang mga kaganapan noong June 10, August 24 to September 8. Ito ang perfect na pagpapahayag ng kasamaan, ngunit hinarap tayo ang perfect na pagpapahayag naman ng kabutihan sa pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Tayo sa bansang kaharian ang nakatupad sa kanyang mga utos na love your enemy, do good to them that hate you, bless them that curse you, pray for them that despitefully use you, and persecute you. Natupad po natin yon. Walang ibang nakakatupad noon, kaya naging matagumpay ang Third Testament at ang katuparan nito ay walang iba kundi ang hinirang na anak. Nakita ng Ama yon na sa ating mga buhay ganito pala ang kanyang mga layunin na itong lahat ay matutupad muna. At nang natupad na ito, na hindi natin inaasahan magkakaganito, at ito pala ay naging blessing in disguise para sa atin. Hanggang sa ako'y naging katulad ng apostol na si Pablo. Alalahanin ninyo, kalahati po ng New Testament ay isinulat ni Pablo sa loob ng bilangguan bago siya nag-alay ng kanyang buhay para sa katapusan ng kanyang paglilingkod dito sa lupa. Ako ganun din. Nakita ko ang aking sarili, nandito ako sa piitan at kung titingnan mo sa isang makataong pananaw, ito ay masama para sa atin. Ngunit, tingnan po ninyo sa espiritual na dako,
ito ay blessings in disguise. Kaya pala ako'y pinunta rito, wala akong ibang magagawa, kundi pinaisip ng Ama sa akin na anak, pumasok ka sa larangan ng secular na pamamahala. In other words, sa politika, sapagkat yan ang kapangyarihan na umapi-api sa iyo. Alam ninyo, matahimik tayo sa ating ministry. Wala tayong pakialam sa secular na sanlibutan, kundi ang ating pong ministry ang siyang ating inaatupag at siyang ating pinamamahalaan hanggang sa ang pintuan ng impyerno ay dumating sa ating katahimikan at tayo'y ginulo. At nangyari ito, ako ay pumunta sa aking kinalalagyan ngayon na hindi ko talaga inasahan, ngunit naging kalooban ng Diyos. Kaya pala upang dalhin ko ang kapayapaan, ang kagandahan, ang kabutihan sa secular na sanlibutan na puro naman kaguluhan. Kaya ako ay bibinigyang direksyon ng Diyos na by force of circumstance, ako ay pumasok sa larangang magulo ng politika na kalooban ng Diyos na kung tayo ay kanyang pagpapalain dito, dadalhin natin ang mga prinsipyo ng bansang kaharian sa pamamahala upang ang bansang magulo ay magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng kabanalan at magkaroon ng direksyon at magkaroon ng pagpapala sapagkat ang hinirang na anak ng Diyos ay nandidiyan na. Binigyan tayo ng financial na kapangyarihan, binigyan tayo ng media kapangyarihan, binigyan tayo ng material na kapangyarihan, binigyan tayo ng spiritual na kapangyarihan. Ngunit political na kapangyarihan ay hindi pa napagkaloob sa hinirang na anak na siyang ginamit ng masama upang tayo ay api-apihin, upang tayo ay kunan ng hustisya. At ngayon, ako ay pinamahalaan ng Diyos upang ang direksyon ko ay papunta sa magulong mundo ng secular na sanlibutan. Katuparan din ito ng sinabi niyang iiwan niya ang kanyang tupang 99 na nasa kasiguruhan, nasa kaayusan, nasa prosperity, nasa peace, stability, at siya hahanapin niya ang isang nawawala. Nakikita ko po ang bansang Pilipinas ay parang makakawan ng tupa na wala pong shepherd o walang pastor na aakay sa kanila sa landas ng katahimikan, sa landas ng kabutihan at sa landas ng kaayusan. Kaya nakikita ko ang misyon ng Diyos na ako'y pinapunta rito upang dalhin ko kung ano ang ginawa ng Diyos sa bansang kaharian, dadalhin ko rin dito sa magulong secular na outside of the kingdom na walang iba kundi ang secular na bansa nating Pilipinas, na ang politika nila ay puro kaguluhan, puro iskandalo, puro pera ang pinag-uusapan magmula sa pasimula hanggang sa katapusan, ngunit wala pong kaayusan, wala pong development at walang nakikitang kabutihan para sa mga kanyang mamamayan. Kaya't ako ay binigay ng Diyos bilang asin sa lupang ito, bilang liwanag sa lupang ito, upang namang sila ay makakita ng katahimikan, ng kaayusan, ng kasaganaan upang makita nila. Sapagkat ang ministry po ni Satanas, tulad ng sinabi ng Gen 10:10, the thief came forth to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Ang magnanakaw pumunta rito upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ngunit ang anak ng Diyos pumunta rito upang magbigay ng buhay, buhay na may kasaganaan. Yan po ang ating dala sa magulong mundong ito ng politika. Kaya pag tayo ay nakahawak po ng political power, gagamitin natin ito para sa kaayusan ng bansang Pilipinas na ang bansang ito.
At yan po ay nasa plano ko ng lahat. At ito ay gagawin ko kung sakaling ako'y pagkalooban ng Ama na makapangyarihan sa direksyon niya sa akin na tayo ay mailuluklok bilang senador at isang araw ay baka mataas pa riyan para makita naman nila kung ano ang ginawa natin sa KOJC ay ganun din ang gagawin natin sa bansang secular ng kung ano ang ginawa natin sa KOJC ay ganun din ang gagawin natin sa bansang secular na nagmumula sa kaban ng bayan kung sakaling tayo'y pagpapalayang makaluklok para sa kaayusan at sa prosperity ng bansang Pilipinas. Upang ang mga tao naman dito ay makakita na meron talagang isang leader na kahit na wala na ang tunay na leader natin, ang Pangulong Duterte, na siyang nagpakita ng tunay na leadership. Ngunit sa kasamang palad, 6 na taon lamang siya. At ngayon nakikita natin na para tayong isang manok na walang ulo na tumatakbo at walang direksyon. Ngunit nakita ko na kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika upang tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kaayusan at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world country na zero ang korupsyon, malinis, walang basura, maganda, maayos, ang mga estero, malinis, coastal, malinis, nagtatanim ng puno araw-araw at nagpapaganda sa ating bansang Pilipinas na tinatawag nating bansang mahal natin. Kaya ako po ay nandirito ngayon tulad ng ministry ng hinirang na anak. Alam ninyo, ang threefold ministry ng hinirang na anak ay Mosaic, Solomonic at Prophetic. Sa Mosaic, eto na nga, si Moses lumaki sa Ehipto. Pagkatapos, dumating ang problema after 40 years ng kanyang buhay doon bilang isang prinsipe ng Ehipto. At kinuha siya ng Diyos mula sa kanyang karangyaang buhay. Nagkaroon ng problema, nakita niya ang kanyang sarili at the backside of the wilderness. Nandun po siya sa ilang. Biro ninyo ang problemang yon na mula sa karangyaan, nakita niya, nag-iisa na lamang siya ngayon. Kaya pala, nagkaroon ng problema dahil may plano ang Diyos sa kanya na siyang gagamiting tagapagligtas ng bayang Israel dahil sila ay nasa pagkakaalipin sa kamay ng Ehipto. So, si Moses, isang araw, nakarinig ng tinig at sinabi, Moses, nakita kasi niya ang isang nag-aalab na tanim na hindi naman nasusunog at kanyang nilapitan ito at narinig niyang boses ng Diyos na sinasabing, alisin mo yung panyapak sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay isang banal na lupa. Iyon ang misyon ng Diyos sa kanyang tinawag siya at binigyan ng direksyon upang bumalik sa Ehipto na magulo, na secular, upang iligtas ang kanyang bayan para sa pagkakaalipin na mawala sila at sila ay pwedeng magsamba o maglingkod sa Diyos na wala pong nag-aalipin sa kanila. Sa aking Mosaic Ministry, ako'y pababalikin sa secular na sanlibutan. At ako ay gagamitin niya ang leadership ng hinirang na anak na hindi na pwedeng bilhin, hindi na mababali pa, hindi na pwedeng i-bribe ng pera, hindi na pwedeng takutin pa, hindi na pwedeng i-terrorize pa para sumunod sa masama. Ako ay magpapatuloy sa kabutihan, magpapatuloy sa kagandahan, magpapatuloy sa kayusan, at magpapatuloy sa pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa bansang ito. Once na namulat ang mata ng mga Pilipino na kailangan nila ang leader na katulad ko. Upang namang makatikim sila o makaranas ng pagpapalang atin ng dinanas sa ating bansang kaharian
ang KOJC. Kaya ako'y naririto ngayon para sa mission na ito na pinakita ng Diyos sa akin na gusto ko ano hindi sapagkat wala po akong planong ako. Hindi pa rin ako politiko. Ako ay isang leader. Huwag ninyo akong tawaging politiko kahit ako'y pumasok sa politika sapagkat hindi po ako traditional na politiko na papasok lang sa politika upang ang layunin ay magpayaman sa sarili, magnakaw sa kaban ng bayan at manlinlang sa mga tao. Ako po'y narito, ipakikita ko ang leadership ko sa bansang ito na mayroong isang tao na pinapasok sa magulong politika na hindi politiko kundi leader at isang pastor ng kawan na nawawala upang sila naman ay magkaroon ng direksyon, katahimikan at pagpapala. Kasaganaan ang kanilang mararamdaman. At ang hinaing ng taong bayan ay mga sentimento ng dissatisfaction. Sapagkat wala pong leader. Maraming politiko ang bansang ito pero walang leader. Ako ay hindi po politiko, ako ay isang leader. Na pagka namulat ang mata ng Pilipino, ako ay binoto. Sapagkat daraan tayo sa voting process, election process. Kasi kung ang Diyos lang talaga ang matutupad dito at hindi nadadaan sa kamay ng tao, kaagad-agad ako ay maglilingkod sa inyo ng tuwiran. Pero dadaan pa tayo, ako'y nananalangin na sana mabuksan ang mga mata ng tao para makita nila ang leadership ng anak ng Diyos na naranasan lang sa loob ng bansang kaharian. Nga ako'y pinalabas ngayon para ang leadership na ito ay maipamudmud ko naman sa bansang Pilipinas na napakaraming politiko pero wala pong leader. Kaya merong dissatisfaction, merong poverty, merong division at merong pagkakaniya-kaniya. Ito po ay mawawalang lahat once na tayo ay nailuklok na sa Senado at nagkaroon ng kapangyarihan upang may sakatuparan ang mga plano nating puro kabutihan para sa ating bansang Pilipinas. Nagpapasalamat ako na ngayon ang bagong mission na pinagkaloob sa akin habang ako ay nasa glorification era ay magiging kabahagi ito ng kasaysayan ng bansang kaharian na isang araw mayroong isang tulad ni Moises na ipinadalang muli sa sekular na sanlibutan ng Ehipto at iniligtas ang kanyang bayan sa pagkakaalipin ng mga nang-aalipin sa kanila sa karukhaan, sa panlilinlang, sa kawalang direksyon at walang kasaganaan. Tingnan ninyo, napakalit ng bansa natin, napakayaman natin sa natural resources. Bakit 87% ay nasa karukhaan pa rin? Divided into A, B, C, D, E. A, B, wala tayong problema. Puro mga milyonaryo yan. Ang C, D, E, yan po ang 87% na puro nandyan ang problema ng karukhaan, droga, krimen, at ang kawalan. Nandiyan lahat. Bakit? Sapagkat wala pong leader. May paminsan-minsang leader tulad ng ating Pangulong Duterte, ngunit 6 na taon, pagkatapos ng 6 na taon, balik na naman tayo sa cycle ng kaguluhan, sa cycle ng awayan, ng bangayan, ng iskandalo, ng pera ang pinag-uusapan. Dapat ang pag-usapan natin, ang pera, pumunta, napagaganda ng ating mga daan. Kahit saan ka pumunta, pwede kang magkotse. Nagkakabit-kabit na ang ating mga isla. Meron tayong bullet train papuntang Luzon, Mindanao, back and forth. Napakaganda ng perang pinuntahan ng Department of Health sapagkat libre ang medisina, libre ang doktor, libre ang ospital. Napakaganda ng perang pinuntahan ng edukasyon sapagkat libre ang pag-aaral, libre ang edukasyon at may quality pa at may pagkain pa ang ating mga anak. Kung wala silang pagkain sa bahay, dumiretso ka na lang sa paaralan. Meron ka na dong agahan,
meron ka pang hapunan. Yun sanang pupuntahan ng maraming perang naluluspay. Ngunit anong naririnig natin? Pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon, iskandalo sa pera kung saan pumunta, hindi natin alam, kaya dimandahan dito at dimandahan doon. Sa akin pong leadership, kung ako'y pagkakatiwalaan ng mga taong tulad ng pagtitiwala ng Diyos sa akin, aalisin po natin lahat yan. Zero corruption, zero waste, at zero pagnanakaw ng pera ng bayan. Ako ang magbabantay sa anumang budget, sa anumang pera ng bayan. Ako'y nananalangin na magkakaroon tayo ng presidente na tulad ni Inday Sara, ang ating vice-presidente, na magkakaroon ng tulad ng ating mga panaginip. At ako'y aalalay sa bagay na yan. Kung ako naman ang pagkakalooban ng Diyos ng bagay na yan, lalo ninyong makikita ang mga bagay na inyong hinahangad. Hindi na kayo pupunta ng Singapore, Amerika, at iba pang maunlad na bansa, sasabihin ninyong ganito sana ang aming bansa. At ang aking pong misyon, ang mga OFWs ay makauwi ng lahat sapagkat ang trabahong hinahanap nila ay sobra-sobra nandito sa Pilipinas at ang kanilang sweldohin dito mas doble kaysa kanilang pag-abroad. Yan po ang aking pangarap. At ang pangarap na yan ay magkakaroon ng katuparan once makakita tayo ng isang leader. Hindi politiko, kundi leader. Huwag kayong malito na ang isang pumasok sa politika ay politiko na. Marahil yung lahat nandyan, pumapasok sa politika, politiko sila. Ako'y pumasok sa politika, may misyon. Hindi po ako politiko. Ako'y leader na magdadala ng pagpapala, kasaganaan, katatagan, kahusayan, sa isang matatag at mapayapang Pilipinas. Kaya sa proclamation rally na ito, idalangin natin na itong nasa puso ko at isip ko ay kapagtagumpayan ng Ama na ako ay may luklok sa kapangyarihan yan na magagawa ko ang gusto kong gawin, na meron po akong plataforma bilang senador o kaya presidente. Panaginip at pangarap ko. So, buri ng Ama, mga kapatid. Salamat din sa lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga full-time workers na ngayon ay gagala sa buong Pilipinas, house to house. Sa lahat ng mga leaders, coordinators, ministers, at di lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong sanlibutan. Sa lahat ng mga foot soldiers, sa lahat ng Purple Army na gagala sa buong Pilipinas at pinapakilala ang leadership ng inyong hinirang na anak, ang inyong pastor. At ako'y nagpapasalamat na doon po sa Amerika, sa New York, sa Times Square, nandoon ang ating advertisement. Sa buong Amerika ay malawakan din po ang kanilang pag house to house sa lahat ng mga Pilipinong pwedeng bumoto. At di lang sa Amerika, kundi sa iba't ibang panig ng buong daigdig na mayroong mga Pilipinong pwedeng bumoto. At active po tayong lahat. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga survey na ganito at ganon. Huwag po, sapagkat yan ay mind conditioning lamang. Kita ninyo sa mga survey na ginagawa natin, na tunay na survey na walang bayad. Panalo po tayo. At ang Diyos ang mayak nito. At nananalangin tayo na kahit nadayain tayo nang dahil sa tayo ay napakalakas para sa kampanyang ito, ay hindi na po kayang dayain tayo. Sapagkat may kalooban ng Diyos. Yan ang kaibahan ng may kalooban ng Diyos. So para po sa inyong lahat mga kababayan at mga anak ng Diyos sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan, hindi ko lang iniisip na ito isang secular political na misyon.
ito ay isang spiritual na misyon para sa akin. Dadalhin yan sa secular na sanlibutan para kung ano ang nagawa ng Diyos sa pamamagitan ng leadership ko sa KOJC, ganon din ang aking leadership na gagawin sa buong Pilipinas. Exhibit A po ang KOJC. Mapayapa, maunlad, may kasaganaan, merong katahimikan, at merong direksyon, at merong pagmamahalan sa isa't isa. Yan ang nawala sa atin, ng pagmamahalan. Puro hate ang ipinunla sa atin ng espiritong masama. Kaya hindi po natin tatantanan ang espiritong nagdadala ng pagkapuot, hatred. Yang mga espiritu ng komunista ay espiritu ng hate to one another. Ang dala ko po sa Pilipino, love one another. At yan ay atin pong ipakikita sa pamamagitan ng ating leadership. Kaya dumalangin tayo na kasihan ng Ama, pagpalain, pangunahan ng daanan, hinirang anak para sa bagong misyon ko sa bansang Pilipinas. Purihin ang dakilang Ama para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Ang pagpapala ng dakilang Ama ng ating Panginoon sa Kristo, mapa sa ating lahat. Mabuhay po tayo sa ating pagyaon at sa ating pasimula ng opisyal, ng pagpapasimula ng campaign period. Kayo ay gagamitin ng dakilang Ama na kahit hindi ako personal na makapunta sa mga lugar, ay kayo na ang magiging representante ko para makilala nila ang leadership ng hinirang nanak para sa pagtakbo natin sa Senado. Purihin ang dakilang Ama, binabalik kong lahat ng kapangyarihan, kaluwalhatian sa kanyang mapagpala at dakilang pangalan. Amen.